balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po makancel ang dapat na laban ng ating pambato na si Jason Mama, kalaban sana si Ricardo Sandoval sa promotion ng Golden Boy dahil nagka-problema daw ang Pinoy boxer sa kanyang mandatory medical bago ang laban, kung saan na-diagnose ito mga idol na meron pala siyang hepatitis C, kaya wala nagawa ang commission mga idol kundi i-cancel ang laban kahit natapos na ang weigh-in nila, kung saan sumakto ang dalawang fighter sa weight limit. Bagamat ang ganitong report mga idol, ipinabulaanan naman ng Impy Promotion President Sean Gibbons. Ano yung mga idol, fake news daw ang balita na na-cancel ang laban ni Jason Mama dahil sa hepatitis C. Nakuha na daw nila ang resulta ng Pinoy boxer galing sa commission mismo at klaro daw mga idol na negative ang resulta nito sa Hepa C. Subalit nagmatigas mga idol ang boxing writer ng World Boxing News na si Dan Rafael, ang isa sa mga nagbalita na may sakit si Jason Mama kahit sa laban nito kay Sandoval. Nagmatigas si Dan Rafael sa utos ni Sean Gibbons. Napalitan ng kanyang statement nung nilabas sa social media at sa naging dahilan ng Vatican writer dahil totoo daw ang findings na hepatitis C kay Jason Mama sa unang sabak nito sa medical. Nagka-negative na lang daw mga idol ang Pinoy boxer matapos ito magpa-test ulit, kaya nagkaroon siya ng patunay na negative ang kanyang resulta sa medical. Well, sayang talaga mga idol na hindi nakalaban si Jason Mama. Magandang exposure sana ang laban nito kay Ricardo Sandoval, lalo pa kapag natalo niya ito sa bakbakan. Daan sana ito para mapalaban siya ulit sa isang world title fight. Sa kabilang banda naman mga idol, sa panayam nga po ng WBO Junior Middleweight Champion Temsu ng PAC Sports, brutal na sinabi nito mga idol na talagang pinagtatawanan nito ang kanyang makakalaban sa March 30 na si Kit One Time Torman. Aniya, isang legit daw na payaso si Torman. Parang aso daw ito, maka-trash talk. Sa una daw mga idol, akala mo na malaking aso si Torman at tila kakainin ka ng buhay, lalo na sa weigh-in at mga presko ng laban. Isang malaking example nga dito, sabi ni Temsu mga idol, ang naging laban ni Torman sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Nakakala mo nag-aastang mabagsik daw si Torman, kumaliitin niya at i-trash talk si Pacquiao. Pinapaalam niya daw sa mga boxing fans na siya ang alpha sa laban nito sa Pinoy legend. Pero pagdating naman daw sa aktual na laban, biglang nawala daw ang asong mabagsik sa presscon at tila naging chihuahua lang daw ito sa laban dahil wala naman daw talaga ito binatbat sa bakbakan. Kaya para kay Temsu, si Kit Torman daw ang fighter na masasabi niya na isang clown, yung tipong patawa lang at mahina naman talaga sa bakbakan. At kagaya daw sa ginawa niya sa laban kay Manny Pacquiao mga idol, mauulit daw ang lahat nito sa dating unified champion. Pagdating ng March 30, papatunayan daw ni Temsu mga idol at i-expose kung ano ba talaga ang tunay na kulay ni Torman kapag tinalo niya ito at in-knockout niya sa bakbakan. Well, para naman sa atin mga idol, naniniwala tayo na malaki ang tsansa ni Torman na manalo sa laban kay Temsu dahil mas angat ang boxing style nito. Pero depende na lang talaga to mga idol sa magiging reaction ng katawan ni Torman matapos ang halos 2 years na hindi ito napalaban, kung andyan pa ba ang footwork at lakas ng kamao niya, kagaya sa pinakita nito sa huling laban niya kay Mario Barrios. Kaya abangan natin to mga idol, sigurado talaga na pukpukan ang bakbakan na to.